mainit na tanghali, sa San Jose ay sinamahan ng ingay ng mga bata sa isang lumang bahay ampunan. Dito, nagmula ang isang kaganapan na magbabago sa buhay ni Stephen, isang sikat na singer at songwriter. Siya ang binatang nag-donate sa bahay ampunan. Kilala siya sa kanyang philanthropic works at sa kanyang malalim na pagmamahal sa mga bata. Bilang bahagi ng kanyang taunang charity work, bumisita si Stephen sa Bahay Pag-asa, isang ampunan sa isang liblib na bahagi ng Mimaropa. Bit-bit ang mga laruan, pagkain at mga instrumentong pangmusika. Masaya siyang sinalubong ng mga madre at ng mga bata. Ang kanyang ngiti ay nakakabighani at ang kanyang presensya ay nagdulot ng kagalakan sa bawat sulok ng ampunan. Salamat po Sir Stephen sa inyong pagbisita. Sabi nga ni Sister Agnes, ang head nun ng ampunan. Labis po talagang nagagalak ang mga bata. Wala nga naman, Sister. Sagot naman ni Stephen habang nakikipaglaro sa mga bata. Masaya po ako makatulong. Doon, sa gitna ng tawanan at harutan, naramdaman ni Stephen ang kakaibang kapayapaan. Ngunit sa isang sandali, habang naglalakad siya sa isang silid na puno ng mga lumang gamit at mga larawan, narinig niya ang isang himig. Isang pamilyar na himig na matagal na niyang inakala na nawala na sa mundo. Mula sa isang sulok ng silid, isang bata ang nakaupo sa sahig, mahinang kumakanta habang may kinakalabit sa isang lumang gitara. Ang boses ng bata ay malambing at ang tono ng kanta ay pumukaw sa puso ni Stephen. Laking gulat ni Stephen nang marinig ang isang pamilyar na kanta. Ang kanta ay tungkol sa isang ama na nangakong laging babalik sa kanyang anak sa kabila ng anumang pagsubok. Ang bawat salita, ang bawat nota ay tila isang echo mula sa kanyang nakaraan. Sigurado siya na siya lang at ang anak niya ang nakakaalam ng kantang yun dahil siya mismo ang gumawa nun. Ito ang kantang ginawa niya para sa kanyang anak, ang kanyang pinakamamahal na si Liam. Ang kantang ito ay hindi kailanman nilabas sa publiko. Ito ay personal. Isang lullaby na laging kinakanta niya sa kanyang anak bago ito matulog. Nagsimulang manginig ang kamay ni Stephen. Lumapit siya sa bata. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang boses ng bata ay malinaw at ang kanta ay nagpatuloy na. Kung saan ka man, aking mahal, ako'y babalik sa bawat pagpatak ng ulan, ika'y hahanapin. Sa bawat bituin, sa kalangitan, ikaw ay tatawagin. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Huwag kang mag-alala, ako'y darating. Ang mga salitang ito ay kanyang isinulat. Nilikha para kay Liam. Sino ang batang ito? Paano niya nalaman ang kanta? Nakatitig si Stephen sa bata na ngayon ay napansin ang kanyang presensya at huminto sa pagkanta. Ang mga mata ng bata ay malungkot, ngunit may kakaibang kinang. Si Leo, hindi Liam. Ngunit ang kanta ay hindi pwedeng magsinungaling. Bumalik sa isip ni Stephen ang isang masakit na alaala. 15 taon na ang nakakaraan. Namatay sa isang trahedya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at ang kanilang anak na si Liam dahil sa isang sunog. Hindi niya kailanman nalimutan ang sakit ng pagkawala nila. Ngunit ang kantang ito, nagbibigay ito ng pag-asa. Buhay pa kaya ang anak niya sa pagkabinata na namatay sa sunog dati? Ito ang tanong na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Posible ba? Posible ba na may bahagi pa rin ng kanyang nakaraan na buhay? Naghihintay lang na matuklasan. Ang pagbisita ni Stephen sa ampunan ay hindi lang isang gawaing kawanggawa. Ito ay isang pahiwatig, isang simula ng paghahanap sa isang nawawalang bahagi ng kanyang buhay. Bago pa man bumalik ang nakaraan sa anyo ng isang kanta at isang batang nagngangalang Leo, mayroong isang panahon kung saan ang buhay ni Stephen ay simple, puno ng pagmamahal at masaya sa piling ng kanyang pamilya.
Hindi pa siya ang sikat na singer at songwriter na kinikilala ngayon. Isa pa lamang siyang nagsisimulang musikero na may malaking pangarap. Ang kanyang mundo ay umikot sa kanyang asawa, si Sarah, at sa kanilang anak na si Liam. Ang kanilang buhay ay malayo sa karangyaan. Nakatira sila sa isang maliit na bahay, pero ang bawat sulok nito ay puno ng tawanan at musika. Si Stephen ay nagtatrabaho sa mga maliliit na gigs, sa mga bars at coffee shops tuwing gabi, habang si Sarah naman ay isang kindergarten teacher. Ang bawat sentimo ay pinagsisikapan nilang ipunin para sa kinabukasan ni Liam. Ang dami ko na namang gig ngayon, love. Sabi ni Stephen kay Sarah isang umaga, habang nag-aalmusal. Pero masaya ako dahil unti-unti nating nabubuo ang pangarap natin para kay Liam. Ngumiti si Sarah. Alam ko, love. Basta mag-iingat ka, ha? Kami ni Liam ang inspirasyon mo, hindi ba? Siyempre naman, love. Sagot ni Stephen at hinalikan si Sarah sa noo. Kayo ang lahat sa akin. Ang musika ang sentro ng kanilang tahanan. Madalas, pag uwi ni Stephen mula sa trabaho, ang unang hinahanap niya ay ang kanyang gitara. Doon niya sinusulat ang kanyang mga kanta at ang kanyang mga inspirasyon ay nanggagaling kina Sarah at Liam. Papa, kanta ko po ulit! Sigaw ni Liam. Noon ay 3 taong gulang pa lamang, habang nakaupo sa lap ni Stephen. Anong kanta ang gusto mo, anak? Tanong ni Stephen at kinurot nga ang pisngi ni Liam. Yung kanta po na para sa akin! Sabi ni Liam excited. Ito ang kantang Ang Aking Mahal, ang kantang pinaka-espesyal sa kanilang pamilya. Maraming tagpo sa kanilang buhay ang nagsilbing inspirasyon sa kantang ito. Isang hapon, habang nasa parke sila, umulan ng malakas. Nagmamadali silang sumilong sa ilalim ng isang puno. Si Liam ay natakot sa kulog at kidlat. Papa, takot po ako! Bulungan ni Liam at niyakap ng mahigpit si Stephen. Niyakap ni Stephen si Liam. Huwag kang matakot, anak. Nandito lang si Papa, hindi kita iiwan. Kahit saan ka man babalik ako. Oo nga, anak. Laging babalik si Papa sa atin, ha? Saad naman ni Sarah at hinalikan nga si Liam sa noo. Doon, sa gitna ng ulan, nabuo sa isip ni Stephen ang unang linya ng kanyang kanta. Ito ang pangako niya sa kanyang anak na kahit anong mangyari, babalik siya. Madalas simple lang ang kanilang hapunan, pero puno ito ng tawanan at pagmamahalan. Liam, kainin mo na ang gulay mo, sabi nga ni Sarah. Ayoko po! Sagot naman ni Liam at pilit na iniiwas ang kanyang plato. Ngumiti si Stephen. Alam ko, anak, pero kailangan mong kumain ng gulay. Para lumaki ka, para maging malakas ka. Parang si Papa, para laging babalik si Papa sa'yo. Kumain si Liam. Napapangiti sa sinabi ng kanyang ama. Ang bawat hapunan ay puno ng mga simpleng kwentuhan, mga biro, at mga pangarap na kanilang pinagsasaluhan. Tuwing gabi, bago matulog si Liam, binabasahan siya ni Stephen ng storybook. At pagkatapos, kinakantahan niya ito ng kanyang espesyal na kanta. Okay, anak, oras na para matulog. Sabi ni Stephen habang hinaaplos ang buhok ni Liam. Kanta ka po ulit, Papa! Pakiusap nga ni Liam na halos nakapikit na. Kinakanta ni Stephen ang Aking Mahal. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Si Sarah naman ay nakaupo sa tabi nila. Pinagmamasdan ng kanyang pamilya, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang ganda talaga ng kantang yan, love. Pulong ni Sarah kay Stephen. Pagkatapos matulog ni Liam. Para talagang para sa iyo at kay Liam. Para talaga sa kanya yan, love. Sagot ni Stephen. Siya ang inspirasyon ko. Hindi ko yan nilalabas sa publiko. Para lang yan sa atin. Sa pamilya natin. Ang kantang iyon ay naging simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ito ang kanilang secret, ang kanilang pangako sa isa't isa, ang kanilang buhay
ay unti-unting umuunlad. Si Stephen ay unti-unti nang nakikilala sa mundo ng musika. Ang kanyang mga kanta ay nagsisimula ng tumatak sa puso ng mga tao. Ang kanyang pangarap na maging isang successful artist ay unti-unting natutupad kasama ang kanyang pamilya. Stephen, may alok sa'yo ang isang malaking record label. Sabi ng kanyang manager isang araw, gusto raw nilang i-release ang mga kanta mo. Talaga? Love, narinig mo ba yun? Gulat na tanong nga ni Stephen. Niyakap ni Sarah si Stephen. Narinig ko, love. Ang galing mo talaga. Magiging sikat ka na. Pero ang pinakamahalaga sa akin ay kayo ni Liam. Sabi nga ni Stephen, kahit anong mangyari kayo pa rin ang priority ko. Ang buhay ni na Stephen, Sarah at Liam ay lumulutang sa alapaap ng kaligayahan at mga pangarap. Ang bawat araw ay puno ng pagmamahalan, musika at ang masayang daldal ng kanilang anak. Si Stephen ay unti-unting nakikilala sa industriya ng musika at ang kanilang maliit na bahay ay tila punong-puno ng pag-asa. Ngunit tulad ng isang biglaang pagkulog sa maaliwalas na kalangitan, isang trahedya ang darating na magwawasak sa lahat ng kanilang pinaghirapan at mag-iiwan ng malalim na pilat sa puso ni Stephen. Isang araw, tulad ng dati, maagang gumising si Stephen para maghanda sa kanyang trabaho. Mayroon siyang mahalagang recording session sa Maynila. Isang malaking oportunidad para sa kanyang karera. Nagpaalam siya sa kanyang asawa at anak. Hindi alam na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita niya silang buhay at masaya. Love, mag-ingat ka sa biyahe ha. Sabi nga ni Sarah, habang inaayos nga ang collar ng damit ni Stephen. Kumain ka sa tanghali ha. Siyempre naman, love. Sagot ni Stephen at hinalikan si Sarah. Niyakap din niya ng mahigpit si Liam. Noon ay mahimbing pa ring natutulog. Papalis na si Papa, anak. Mamaya pag uwi ko, kantahan kita ulit ang aking mahala. Mahimbing nang umiti si Liam sa kanyang pagtulog. Hinalikan ni Stephen ang noon ng kanyang anak. Mahal na mahal ko kayo. Bulong pa nga niya. Sagot naman ni Sarah, kami rin, love. Sagot ni Sarah at kinawayan si Stephen habang papalabas ito ng pinto. Lumabas si Stephen ng bahay. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pag-asa para sa kanyang recording session. Sakay siya ng bus patungong Maynila. Iniisip ang mga bagong lyrics na kanyang isusulat at ang mga pangarap na kanilang sabay-sabay na bubuuin. Nasa kalagitnaan si Stephen ng kanyang recording session sa isang studio sa Maynila. Masaya siyang nagtatrabaho, abala sa bawat note at melody nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Sabi ni Stephen medyo naiirita dahil naantala nga ang kanyang recording. Stephen, si Tita Rosa mo to. Sigaw nga ng isang boses. Sa kabilang linya ang boses ay puno ng pagkaba at histerya. Si Sarah, ang bahay niya nasusunog! Napatigil si Stephen ang kanyang hawak na mikropono ay muntik nang mahulog ang kanyang pusa ay kumalabog nang napakabilis. Ano? Sunog? Oo, Stephen, malaki ang sunog. Agad kang umuwi dito. Wala nang natira. Hindi na namin alam kung nasan si Sarah at Liam. Ang boses nga ni Tita Rosa ay humagulgol sa telepono. Nanlamig naman ang buong katawan ni Stephen. Ang kanyang isip ay blanco. Ang mga tunog sa studio ay tila nawala. Ang kanyang mga paa ay nagsimula ngang manginig. Nasaan sila, tita? Nasaan si Sarah at Liam? Saad nga ni Stephen ang kanyang boses naging basag. Puno nga ng matinding takot. Hindi ko alam, Stephen. Hindi namin sila makita. May mga ambulansya at saka bumbero. Stephen, umuwi ka na. Nagtakbuhan si Stephen palabas ng studio. Hindi na pinansin ng kanyang manager at ang recording staff na nagtataka. Tanging ang mga salita ni Tita Rosa
ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sunog, Sarah, Liam, wala nang natira. Sumakay siya ng taxi, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, ngunit ang bawat segundo ay tila isang walang katapusang paghihirap. Sa kanyang pagdating sa kanilang lugar, nakita niya ang matinding trahedya. Ang kanilang dating masayang bahay ay ngayoy abo na lamang, isang pugad ng usok at nawasak na pangarap. Ang mga bombero ay abala pa rin sa pagpatay ng mga huling apoy. Ang mga tao ay nagtitipon, ang kanilang mga mukha ay puno ng kalungkutan. Hinahanap niya si Sarah at Liam sa gitna ng kaguluhan. Tinatawag ang kanilang mga pangalan. Sarah, Liam, nasan kayo? Pero walang sagot. Tumuting ang mga paramedics. Bitbit ang 2 body bags. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Lumapit si Tita Rosa sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng awa. Stephen, anak, pasensya ka na. Bulungan ni Tita Rosa at lumuluha. Natagpuan sila sa loob ng bahay. Napatumba si Stephen sa lupa. Ang mga luha ay nagsimulang umagos mula sa kanyang mga mata. Isang walang katapusang ilog ng sakit at pighati. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap. Lahat ay nawala sa isang iglap. Ang kanta na ginawa niya para kay Liam, ang pangako niyang babalik, ay tila isang mapait na paalala ng kanyang kabiguan. Mula noon, naging iba na si Stephen. Ang kanyang musika ay naging malungkot, puno ng sakit at pangungulila. Siya ay naging sikat, isang bilyonaryo, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling wasak. Ang kantang, "Ang aking mahal," ay hindi na niya muling kinanta dahil sa bawat nota nito, nararamdaman niya ang sakit ng pagkawala. Ang bawat linya nito ay isang paalala sa kanyang pagkabigo na maprotektahan ang kanyang pamilya. Ang araw na nagwasak sa buhay ni Stephen ay hindi kailanman nawala sa kanyang alaala. Ang alab ng sunog, ang usok, ang mga tawag sa telepono na nagdala ng pinakamasakit na balita, lahat ng ito ay nanatiling sariwa. Tila isang bangungot na paulit-ulit na nangyayari sa kanyang isipan. Ang pagkawala ni Sarah at Liam ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang kaluluwa, isang sugat na hindi makayanang hilumin ng panahon. Matapos ang trahedya, ang buhay ni Stephen ay tila nawalan ng kulay. Ang kanyang dating kasiglahan at passion sa musika ay unti-unting namatay. Ang bawat note na kanyang nililikha ay tila malungkot at ang bawat lyrics ay puno ng pighati. Sa kanyang mga recording session, malinaw na makikita ang kanyang pagbabago. "Stephen, narinig mo ba ako? Pwede bang ulitin natin ang part na yan?" Tanong ng kanyang producer, si Mr. Dela Cruz, isang hapon sa studio. Ngunit si Stephen ay nakatulala lamang. Ang kanyang mga mata ay blangko, tila nasa ibang lugar. Nawala sa konsentrasyon si Stephen. Ang dating perpektong pagtugtog niya sa gitara ay nagiging palpak at ang kanyang boses ay tila wala sa tono. "Stephen, ayos ka lang ba?" Tanong ng kanyang manager, si David. Lumapit sa kanya. Umuo lang naman si Stephen. "Ayos lang ako." Ngunit alam niya at alam nga ng lahat sa kanyang paligid na hindi siya okay. Ang kanyang isip ay laging bumabalik sa araw ng trahedya. Sa huling beses niyang nakita sina Sarah at Liam. Umiiyak siya araw-araw sa kanyang bahay na ngayon ay malaki at mamahalin na. Ngunit wala ng buhay ang kanyang asawa at anak. Sa gabi sa gitna ng kanyang malaking kama, umiiyak siya ng tahimik, hindi niya alintana kung may nakakarinig ba o wala. Ang bawat patak ng luha ay simbolo ng sakit at pangungulila. "Bakit, Sarah? Bakit kayo nawala? Bakit niyo ako iniwan?" Bulong pa nga niya sa dilim ng gabi. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang unan.
Liam anak, sana ako na lang nawala. Upang makatakas sa walang katapusang sakit, natuto siyang uminom upang makalimot. Bawat gabi, matapos ang kanyang trabaho, diretso siya sa isang bar o kaya naman ay umiinom sa kanyang bahay hanggang sa siya ay mawala ng ulirat. Ang alak ang tanging nagbibigay sa kanya ng pansamantalang kapayapaan, isang paraan para makalimot, kahit panandalian lang. Isa pa, sabi nga ni Stephen sa bartender, ang kanyang boses malalim at pagod. Sir Stephen, tama na po. Sobra na pong nainom niyo eh. Sabi naman ng bartender na kaibigan niya rin at nag-aalala. Wala kang pakialam. Ano pa bang mawawala sa akin? Sagot ni Stephen at nilagok nga ang kanyang inumin. Ang kanyang mga kaibigan at manager ay pilit siyang kinakausap. Sinusubukang tulungan siya. Stephen, hindi ito ang solusyon, sabi ni David. Isang gabi, habang inalalayan siya ni Stephen pauwi, kailangan mong magpa-therapy. Kailangan mong tanggapin ang nangyari. Anong tatanggapin ko, David? Nawala na sila? Na mag-isa na lang ako sa buhay? Hindi ko kaya. Ang alak ay naging kanyang kanlungan, isang mapanganib na kanlungan na unti-unting lumalamon sa kanya. Ang kanyang karera ay patuloy na lumalago. Naging isa siyang bilyonaryo, ngunit ang kanyang personal na buhay ay wasak. Sa mata ng publiko, siya ay isang resilient na artist na nakabangon sa trahedya, ngunit sa likod ng mga kortina, siya ay isang lalaking lugmok sa kalungkutan. Ngunit ang lahat ng kanyang pagtatangka na makalimot ay walang saysay. Hindi makayang alisin nito ang sakit na araw-araw siyang gumigising na mag-isa. Bawat umaga paggising niya, ang unang bagay na sumasalubong sa kanya ay ang pait ng katotohanan. Wala na sina Sarah at Liam. Ang malaking bahay ay tahimik, walang tawanan, walang musika. Ang mga larawan nila sa kanyang nightstand ay nagpapaalala sa kanya ng mga nawawalang sandali. Magandang umaga, Sir Stephen. Bati ng kanyang kasambahay, si Aling Nena, na naghahanda ng kanyang almusal. Ngunit hindi sumasagot si Stephen. Nakatulala lang siya sa plato ng pagkain. Walang ganang kumain. Ang kanyang mga mata ay namamaga at ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Ang bawat umaga ay isang pagsubok sa kanyang pagiging matatag. Ang puwang sa kanyang puso ay lumalaki sa bawat araw. Ang pagkamatay ni Sarah at Liam ay nag-iwan ng isang malalim na epekto sa kanyang kaluluwa na nagtulak sa kanya sa isang buhay na puno ng kalungkutan, pagsisisi at pag-asa na magiging maayos ang lahat. Ngunit tila hindi. Ang mundo ni Stephen ay matagal ng balot ng dilim, ng pait ng pagkawala ni Sarah at Liam. Ang bawat araw ay isang pakikibaka at ang alak ang tanging kanlungan niya mula sa sakit. Ngunit kahit sa pinakamadilim na sulok, laging may liwanag na naghihintay. At para kay Stephen, ang liwanag na iyon ay darating sa anyo ng isang matalik na kaibigan. Isang araw, habang si Stephen ay nakaupo sa kanyang malaking sala, nakatingin sa labas ng bintana, hawak ang isang baso ng alak. Ayaw niyang makipag-usap sa kahit sino, ngunit paulit-ulit ang katok hanggang sa bumukas ang pinto. Stephen, buksan mo to! Sigaw ng boses mula sa labas. Si David ang kanyang matalik na kaibigan at producer. Si David ang isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Stephen at siya rin ang saksi sa kanyang pagbagsak. Matagal na nga niyang sinusubukang abutin si Stephen, ngunit laging nabibigo. David, anong ginagawa mo dito? Tanong nga ni Stephen, ang kanyang boses ay malamig at walang gana. Hindi siya nagabalang tumayo mula sa kanyang kinuupuan. Pumasok nga si David. Ang kanyang mukha puno ng pag-aalala. Ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata at nakita niya ang basyo ng bote nga ng alak sa mesa at ang pagod sa mukha ni Stephen.
Stephen, kailangan nating mag-usap. Sabi ni David at umupo nga sa harap ni Stephen. Wala tayong dapat pag-usapan pa. David, sagot naman ni Stephen at nilagok nga ang kanyang alak. Gusto ko lang mapag-isa. Hindi, Stephen. Hindi ka na pwedeng mag-isa. Hanggang sa isang araw isang producer na malapit na kaibigan ng sinadya siya sa bahay niya. Lumapit si David kay Stephen at marahang inagaw nga ang baso mula sa kamay nito. Nagulat si Stephen, ngunit hindi nga siya pumalag. Stephen, tignan mo ang sarili mo! Sabi ni David, ang kanyang boses puno ng pakiusap. Ang sakit ang nangyari. Alam ko, napakasakit. Pero hindi ka pwedeng magpatuloy sa ganito. Hindi ito ang gusto ni Sarah at Liam para sa'yo. Niyugyug ni Stephen ang kanyang ulo. Hindi mo naiintindihan, David. Araw-araw pagising ko nakikita akong mga mukha nila. Ang sakit! Ang kanyang boses ay naging basag at nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mga mata. Alam ko, Stephen. Alam kong masakit. Pero sa bawat araw na umiinom ka, sa bawat araw na sinasaktan ng sarili mo, sinasaktan mo rin ang alaala nila. Hindi ka nila gugustuhin na maging ganito. Gusto nilang maging masaya ka. Gusto nilang ipagpatuloy mo ang pangarap mo. Nagpatuloy nga si David, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng pag-asa. Kinausap niya ito at tinulungan makabangon. Stephen, ang musika mo, ang mga kanta mo, ito ang buhay mo, ito ang regalo mo sa mundo. Hindi mo pwedeng hayaang mamatay yan. Ginawa mo ang kantang yan para sa kanila. Ginawa mo mga kantang yan dahil sa pagmamahal mo sa kanila. Pinunasan ni Stephen ang kanyang luha. Pero paano? Paano ko gagawin yan? Nang wala sila. Gawin mo yan para sa kanila. Gawin mo yan para sa kanilang alaala. Gawin mo yan para sa pagmamahal mo sa kanila. Ang sakit na nararamdaman mo, gawin mong inspirasyon. Gamitin mo yan para makagawa ka ng mas magandang musika. Musika na magbibigay pag-asa din sa iba. Doon, sa kanilang pag-uusap, unti-unting nabuo ang liwanag sa puso ni Stephen. Hindi madali. Maraming gabi pa rin siyang umiyak. Marami pa rin siyang sandali na nawawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat araw, sa tulong ni David at sa alaala ni Sarah at Liam, unti-unti siyang bumalik sa trabaho. Unti-unti, bumalik siya sa trabaho. Sa simula, mahirap. Ang bawat nota, ang bawat salita ay nagpapaalala sa kanya ng sakit. Ngunit sa tuwing nakakaramdam siya ng panghihina, naririnig niya ang mga salita ni David at naaalala niya ang mga ngiti ni Sarah at Liam. Nagtatrabaho siya ng maayos, ngunit hindi nakakalimot sa kanyang mag-ina. Ang kanyang mga kanta ay naging mas malalim, mas emosyonal at mas makahulugan. Ang kanyang sakit ay ginawa niyang sining. Ang bawat melody ay puno ng pagmamahal at ang bawat lyrics ay nagsasalaysay ng kanyang paglalakbay mula sa kalungkutan tungo sa pagtanggap. Ginawa niyang inspirasyon sa paggawa ng kanta ang kanyang mag-ina. Naging mas sikat pa si Stephen, hindi lang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang istorya. Ang mga tao ay nakaka-relate sa kanyang sakit at sa kanyang pagbangon. Ang kantang Ang Aking Mahal na matagal niyang inilibing sa kanyang alaala ay muling nabuhay at ngayon ay kinakanta niya ito sa kanyang mga konsyerto bilang pagpupugay sa kanyang nawawalang pamilya at bilang simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Bagamat nakabangon si Stephen, ang puwang na iniwan ni Sarah at Liam sa kanyang puso ay nanatili. Araw-araw, gumigising siya ng mag-isa, ngunit ngayon ang kanyang pag-iisa ay puno ng inspirasyon. Alam niyang sa bawat kantang kanyang nililikha, kasama pa rin niya sina Sarah at Liam. At iyon, sa kanyang puso ay sapat na. Ang pagbangon ni Stephen mula sa matinding kalungkutan ay isang patunay sa kanyang hindi matitinag na katatagan at sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig.
Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan at producer na si David, natuto siyang gamitin ang pait ng nakaraang trahedya bilang inspirasyon. Unti-unti niyang muling niyakap ang musika at sa bawat nota at liriko, ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kanta ay naging mas malalim, mas emosyonal at puno ng pag-asa, isang salamin ng kanyang pinagdaanan. Matapos ang kanyang unti-unting pagbabalik sa sining ng musika, ang mga bagong likha ni Stephen ay agad na napansin. Hindi ito katulad ng kanyang mga dating gawa. Mayroon itong kakaibang bigat, isang kaluluwa na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ito ay musika na kayang damhin ng bawat nakikinig, musika na umaantig sa puso't kaluluwa. Stephen, grabe! Ang galing ng bagong single mo! Bungat nga ni David habang nasa recording studio sila. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Ang lyrics ramdam na ramdam at tumatagos daw sa puso. Ngumiti si Stephen ng bahagya. Isang ngiting matagal nang nawala sa kanyang labi. Galing yan kina Sarah at Liam. Mahinang sagot niya, ang kanyang mga mata ay nakapikit tila dinadama ang presensya ng kanyang pamilya. Bawat nota, bawat salita, para sa kanila. Sila ang nagtulak sa akin na magsulat muli. Sad pa nga nito. Pagkatapos nito, ay sumikat ang kanyang mga kanta, ang kanyang mga awitin, lalo na ang mga balad na sumasalamin sa kanyang pinagdaanan, ang pagkawala, ang kalungkutan, at ang unti-unting pagbangon ay mabilis na nagdomina sa charts ng radyo at mga streaming platforms. Ang mga tao ay nakahanap ng pag-asa at ginhawa sa kanyang musika. Siya ang naging boses na kumakatawan sa kanilang sariling sakit at pagbangon. Mabilis na naging viral ang kanyang mga kanta sa iba't ibang social media platforms at naging paborito sa mga radyo, naririnig sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang media ay lubos na naging interesado sa kanyang kwento. Ang artist na nakaranas ng matinding trahedya, ngunit ginawang inspirasyon ang kanyang sakit para makalikha ng magagandang awitin. Hindi niya tinago ang kanyang pinagdaanan. Sa bawat panayam, buong puso niyang ibinahagi ang kanyang kwento, ang kanyang pagkalugmok at ang kanyang pagbangon. Sa bawat pagbabahagi, lalong lumalim ang koneksyon niya sa kanyang mga tagahanga. Sir Stephen, kamusta po kayo ngayon matapos ang lahat ng pinagdaanan niyo? Tanong ng isang reporter sa isang press conference. Masakit pa rin po syempre. Sagot ni Stephen, ang kanyang boses ay kumalma. Pero sa pamamagitan ng musika nakahanap ako ng paraan para mabuhay muli. Sila po ang inspirasyon ko, ang bawat kantang ginagawa ko ay para sa kanila. Dahil sa kanyang lumalaking popularidad at ang malalim na koneksyon niya sa publiko, nabigyan siya ng pagkakataon para kumanta sa isang malaking music festival sa Manila. Isa sa pinakamalalaking events sa industriya ng musika. Ito ang kanyang unang malaking performance matapos ang trahedya. May halo siyang kaba, isang takot na baka hindi niya kayanin ang emosyon. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang matinding determinasyon. Alam niyang ito ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para kina Sarah at Liam at para sa lahat ng mga taong nabigyan niya ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang musika. Sa gabi ng festival, ang venue ay punong-puno ng libo-libong tao. Ang bawat isa ay sabik na makita ang artist na nagbalik mula sa dilim. Ang artist na may boses na kayang paghilumin ng mga sugat. Nang umakyat si Stephen sa entablado, ang mga ilaw ay tumutok sa kanya at isang malakas na palakpakan ang sumalubong sa kanya. Hawak niya ang kanyang paboritong gitara at tinitigan ng karamihan ng tao na ngayon ay tila napapuno ng liwanag. Naramdaman niya ang presensya ni Sarah at Liam, tila nakaupo sa mga ulap at pinagmamasdan siya. Magandang gabi sa inyong lahat.
Panimula ni Stephen ang kanyang boses, kalmado ngunit puno ng emosyon, tumagas sa bawat sulok ng arena. Ang kantang ito ay para sa lahat ng nawalan, sa lahat ng nasaktan, at sa lahat ng naghahanap ng pag-asa. Para ito sa aking pamilya kina Sarah at Liam. Sa ngayon, nasa piling na ng Diyos. Kinanta niya ang aking mahal. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Bawat salita ay may bigat. Ang bawat nota ay tila humahaplos sa puso ng mga nakikinig. Ang lyrics ay nagsalaysay ng kanyang pangako kay Liam. Isang pangako na ngayon mas makahulugan. Dahil sa kabila ng pagkawala, ang pag-ibig ay nanatili. Habang umaawit siya, narinig niya ang mga tao na sumasabay sa kanya at nakita niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, alam niyang nakakakonekta siya sa kanila, hindi lang sa musika, kundi sa karanasan ng buhay. Ang kanyang performance ay isang malaking tagumpay, isang standing ovation ang ibinigay ng mga tao. Ang mga kritiko ay pinuri ang kanyang pagiging authentic at ang kanyang kakayahang maghatid ng emosyon sa pamamagitan ng musika. Matapos ang festival, ang kanyang popularidad ay lalong umakyat. Naging daan ito sa lalo niyang pagsikat. Sunod-sunod ang kanyang mga concerts at appearances, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa. Dinadala ang kanyang musika at ang kanyang kwento sa buong mundo. Sa loob ng ilang taon, nakilala siya bilang sikat na songwriter at singer sa buong bansa. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng dekalidad na musika, makabuluhang lyrics at isang boses ng pag-asa. Ang kanyang mga kanta ay naging soundtrack ng buhay ng maraming Pilipino, nagbibigay ng pag-asa, pagmamahal at inspirasyon sa bawat isa. Mula sa mga simpleng coffee shop sa San Jose, Mimaropa, kung saan siya nagsimula, hanggang sa malalaking arenas sa Manila at sa buong mundo, ang boses ni Stephen ay umalingaw-ngaw. Naging isang bilyonaryo siya, nagkaroon ng malaking impluwensya sa industriya, ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinanggalingan, ang sakit na kanyang pinagdaanan, at ang kanyang dahilan sa paglikha ng musika, ang alaala ni Sarah at Liam. Ang kanyang pagiging philanthropic ay lalong lumaki at madalas siyang bumibisita sa mga ampunan at mga ospital, nagbibigay ng pag-asa sa mga bata at sa mga nangangailangan. Tila sinusubukang ibalik ang liwanag na minsan niyang naramdaman sa kanyang pamilya. Ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, laging may liwanag. At minsan, ang liwanag na iyon ay maaaring magsimula sa isang simpleng kanta. Isang kanta na ngayon ay nagdudulot ng isang kakaibang pag-asa. Sa kabila ng kanyang tagumpay at kasikatan, nanatiling bukas ang puso ni Stephen sa pagtulong sa iba, lalo na sa mga bata. Ang kanyang nakaraang sakit ang nagtulak sa kanya upang maging mas mapagbigay. Umaasa na sa bawat batang kanyang matutulungan, mayroon siyang napupunan na puwang sa kanyang sarili. Kaya naman, taon-taon, bumibisita siya sa mga ampunan bilang bahagi ng kanyang charity program. Mainit ang sikat ng araw sa San Jose, Mimaropa, Philippines. Ngunit ang kapaligiran sa Bahay Pag-asa ay puno ng kasiglahan. Ito ang araw ng taunang donasyon ni Stephen. Alam ng mga bata ang kanyang pagdating at ang bawat isa ay sabik na makita ang sikat na singer-songwriter na nagbibigay ng pag-asa sa kanilang buhay. Dumating si Stephen, ang kanyang sasakyan ay puno ng mga laruan, pagkain at iba pang donasyon. Sinalubong siya ng mga bata nang may malakas na palakpakan at masiglang tawanan. Sir Stephen! Nandito na po si Sir Stephen! Sigaw ng isang bata habang tumatakbo palapit. Ngumiti si Stephen
Ang kanyang ngiti ay nakakabighani. "Kamusta kayong lahat mga bata? Namiss ko kayo ah." Yumuko siya upang yakapin ng batang lumapit sa kanya. "May dala akong maraming laruan at saka sorpresa para sa inyo." Lumapit naman si Sister Agnes ang head nun na may ngiti sa kanyang labi. "Salamat po ulit Sir Stephen sa inyong kabutihang loob. Ang mga bata po laging nag-aabang sa pagdating nyo." "Walang anuman, Sister Agnes. Masaya po akong makita silang masaya. Bukod sa mga donasyon, naghanda po ako ng isang maliit na performance. Para sa kanila, gusto ko po silang kantahan." Pumunta si Stephen sa multipurpose hall kung saan naghihintay ang mga bata. Nagsimula siyang umawit ng kanyang mga sikat na kanta at ang mga bata ay masayang nakikisabay sa kanya. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay nagbigay ng kakaibang saya kay Stephen. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang presensya ni Sarah at Liam sa kanyang tabi. Matapos ang kanyang performance, nagpa siya si Stephen na maglakad-lakad sa ampunan. Gusto niyang makita ang bawat sulok, makipag-usap sa mga bata at personal na maramdaman ang kanilang sitwasyon. Habang naglalakad siya sa isang silid na puno ng mga lumang gamit, mga larawan, at ang amoy ng nakaraan, bigla siyang napatigil. Isang tunog ang kanyang narinig. Hindi ito galing sa kanyang mga kanta o sa mga tawanan ng mga bata sa labas. Ito ay isang himig, isang pamilyar na himig na matagal na niyang inakala na nawala na sa mundo. Mula sa isang sulok ng silid, sa gitna ng mga nakakalat na laruan at lumang libro, isang bata ang nakaupo sa sahig. Tahimik itong kumakanta, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw, habang may kinakalabit sa isang lumang gitara na mukhang pinaglumaan na ng panahon. Ang bata ay halos 12 taong gulang, payat, at ang kanyang buhok ay medyo gulo. Laking gulat ni Stephen nang marinig ang isang pamilyar na kanta. Ang kanta ay tungkol sa isang ama na nangakong laging babalik sa kanyang anak sa kabila ng anumang pagsubok. Ang bawat salita, ang bawat nota, ang bawat pahinga sa melodiya ay tila isang echo mula sa kanyang nakaraan. Isang alaala na matagal na niyang itinago sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Nagsimulang manginig ang kamay ni Stephen. Hindi siya makagalaw. Paano niya nalaman ang kantang yan? Bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Sigurado ako na ako lang at ang anak kong nakakaalam ng kantang yan. Dahil ako mismong gumawa niyan. Ito ang kantang aking mahal. Ang kantang ginawa niya para sa kanyang anak, ang kanyang pinakamamahal na si Liam. Ang kantang ito ay hindi kailanman inilabas sa publiko. Hindi niya itinuro sa kahit sino. Ito ay personal, isang lullaby na laging kinakanta niya sa kanyang anak bago ito matulog. Isang pangako na laging babalik si Papa. Ang puso ni Stephen ay kumakabog ng napakabilis. Tila gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Pilit siyang lumapit sa bata. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang boses ng bata ay malinaw at ang kanta ay nagpatuloy. Bawat linya ay tila nagbubukas ng isang lumang sugat, ngunit kasabay nito ay nagbibigay ng kakaibang pag-asa. Ang mga salitang ito ay kanya mismong isinulat. Ang mga melodiya ay kanyang nilikha, nilayon para kay Liam. Sino ang batang ito? Paano niya nalaman ang kanta? Mayroon bang nagturo sa kanya? O mayroon pa bang mas malalim na dahilan? Nakatitig si Stephen sa bata na ngayon ay napansin ang kanyang presensya at huminto sa pagkanta. Ang mga mata ng bata ay malungkot, may kakaibang kinang at tila may halong pagtataka sa kanyang presensya. Sa tingin ni Stephen, may kakaibang pagkakapareho ang mga mata nito sa mga mata ni Liam. Sino ka bata? Tanong nga ni Stephen. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi makapaniwala sa nangyari.
Naglakad siya palapit at lumod nga sa harap ng bata. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ako po si Leo. Sagot nga ng bata, mahiyain at bahagyang yumuko. Si Leo, hindi Liam. Ngunit ang kanta ay hindi pwedeng magsinungaling. Ang pagkakapareho ng tinig, ang pagkakapareho ng damdamin sa kanta ay hindi maaaring nagkataon lamang. May koneksyon. Bumalik sa isip ni Stephen ang isang masakit na alaala. 15 taon na ang nakakaraan. Ang araw na nagwasak sa kanyang buhay. Ang araw ng sunog. Ang araw na namatay ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa, si Sarah, at ang kanilang anak na si Liam. Hindi niya kailanman nalimutan ang sakit ng pagkawala nila. Ang pagkabigo na maprotektahan sila. Ngunit ang kantang ito, nagbibigay ito ng pag-asa. Isang pag-asa na halos hindi na niya pinaniwalaan. Buhay pa kaya ang anak na namatay sa sunog dati? Ito ang tanong na umalingaw-ngaw sa kanyang isip, tila isang martilyo na tumatama sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Posible ba? Posible ba na may bahagi pa rin ng kanyang nakaraan na buhay, naghihintay lang na matuklasan? Paano kung si Liam may buhay pa? Paano kung ang batang ito sa kanyang harapan ay may koneksyon sa kanya na higit pa sa isang simpleng pagkakataon? Ang pagkakapareho ng edad, ang himig, lahat ay tila nagtuturo sa isang posibilidad na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang pagbisita ni Stephen sa ampunan ay hindi lang isang gawaing kawanggawa. Ito ay isang pahiwatig, isang simula ng paghahanap sa isang nawawalang bahagi ng kanyang buhay. Ang himig ng nakaraan ay muling nagpakita at ngayon si Stephen ay handang tuklasin ang lahat ng katotohanan. Ang kanyang puso ay puno ng kaba, takot at isang uri ng pag-asa na matagal na niyang inakala na wala na. Ito ang araw na magsisimula ang kanyang muling paglalakbay, hindi na bilang isang sikat na singer, kundi bilang isang ama na naghahanap ng kanyang nawawalang anak. Ang himig ng "ang aking mahal" ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Stephen, tila isang sumpa at isang biyaya sa parehong pagkakataon. Ang tanong na, buhay pa kaya ang anak niya sa pagkabinata na namatay sa sunog dati, ay hindi nawawala sa kanyang puso. Si Leo, ang bata sa ampunan, ang naging susi sa pagbukas ng isang pintuan sa nakaraan na matagal na niyang inakalang nakasara ng tuluyan. Dahan-dahang lumuhod si Stephen sa harap ni Leo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Ayaw niyang matakot ang bata. Leo, sabi ni Stephen ang kanyang boses ay malumanay at halos pabulong. Ang ganda ng kanta mo ah. Saan mo natutunan yan? Napatingin si Leo kay Stephen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Natutunan ko po kay Mama. Sa mama mo? Tanong nga ni Stephen ang kanyang kilay at kumunot. Ang mama mo siya ba ang nagturo sa iyo niyan? Tumangutang mo si Leo. Opo, laging kinakanta po ni Mama yan sa akin bago po ako matulog. Sabi niya po, yan daw po ang kanta ng Papa ko, ang kanta raw po ng Mama ko sa Papa ko. Napatigil nga si Stephen. Ang kanta nilikha niya para kay Liam. Isang lullaby. Paano ito naging kanta ng mama ni Leo para sa papa niya? May connection ba ang mama ni Leo sa kanya? O kay Sarah? Ang bawat salita ni Leo ay nagdaragdag nga ng mga piraso sa isang komplikadong puzzle. May papa ka ba, Leo? Tanong ni Stephen. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Yumuko si Leo. Wala na po si Papa pero sinabi po ni Mama na magandang tao daw po siya at lagi po siyang babalik po sa akin. Ang mga salita ni Leo tumagos nga sa puso ni Stephen. May mama ka ba, Leo? Nasaan ang mama mo? Muling sumilay ang lungkot sa mga mata ni Leo. Tinala po ako rito ni Mama, may sakit po kasi siya. Hindi na po niya ako kayang alagaan sabi niya po, babalikan daw po niya ako pag gumaling po siya pero matagal na po.
Naramdaman ni Stephen ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang ina na iniwan nga ang kanyang anak dahil sa sakit. Isang anak na naghihintay. Tila may familiar na tunog nga ang sitwasyon. Anong pangalan ng mama mo, Leo? Tanong ni Stephen, ang bawat salita ay puno ng pang-asa at pangamba. Si Mama Lea po, Lea P. Santiago po. Habang nag-uusap sila, lumapit nga si Sister Agnes. Napansin ng matinding atensyon ni Stephen kay Leo. Ayos lang po ba kayo, Sir Stephen? Nakita ko po kayong kausap si Leo. Tsaka medyo matagal po ah. Tanong nga ni Sister Agnes. Sister Agnes, kailangan ko pong malaman ang tungkol sa batang to. Ang kantang kinakanta niya, familiar na familiar po sa akin. Napaka-personal. Tumingin si Sister Agnes kay Leo at pagkatapos ay kay Stephen. Si Leo po ay matagal na rin po naming alaga rito. Dinala po siya dito ng ina na si Lea. Mga 12 taon na pong nakakaraan. Nanlaki ang mga mata ni Stephen. 12 taon. Halos ganun din katagal matapos ang sunog. Sister, may mga detalye po ba kayo tungkol sa kanyang ina? Kailangan ko pong malaman. Tanong nga ni Stephen, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Mabait po ang ina ni Leo, Sir Stephen. Naging volunteer pa nga po siya dito ng ilang buwan bago niya iniwan si Leo dahil sa sakit. Masyado po siyang mahiyain, ang alam lang po namin. Galing po siya sa isang trahedya noon. Nasunugan po yata sila. Ang mga salita ni Sister Agnes ay tila isang malakas na tunog sa isipan ni Stephen. Nasunugan sila. Lumabas ang mga detalye at doon niya napagtanto na posibleng ang ina ni Leo ay may koneksyon sa kanya. Kung si Lea ay mula sa isang sunog at ang kantang iyon ay naging personal nila ni Sarah, posible kaya na may kinalaman si Lea sa kanyang nakaraan. Sister, kailangan ko pong makita ang mama ni Leo. Meron po ba kayong address o anumang impormasyon? Meron po kami huling address na binigay niya. Sagot nga ni Sister Agnes. Pero matagal na po yun eh. Hindi po namin alam kung naroon pa siya. Minsan po nagpapalabas siya ng sulat para kay Leo. Pero bihira lang po. Ibinigay ni Sister Agnes ang address. Hawak niya ang papel. Ang kanyang mga kamay nanginginig. Ang address ay malayo, sa isang liblib na lugar sa Mimaropa. Bago umalis si Stephen, lumapit siya kay Leo, yumuko siya at hinawakan ang balikat ng bata. Leo, hahanapin ko ang mama mo at sisiguraduhin kong magkikita kayo ulit. Ngumiti si Leo, isang ngiting puno ng pag-asa. Talaga po, Sir Stephen? Oo, anak. At kapag nahanap ko siya, ayusin ko ang lahat. Sagot pa nga nito. Hinahanap ang katotohanan. Hinahanap niya ang bahagi ng kanyang sarili na nawala. Nang marating ni Stephen ang lumang bahay, sinulubang siya ng isang matandang babae, si Aling Nena, na may gulat nga sa kanyang muka. Magandang hapon po, bati ni Stephen. Hinahanap ko po si Lea P. Santiago, dito po ba siya nakatira? Ay iho, wala na dito si Lea, matagal na. Matagal na siyang nasa probinsya, pinagpapahinga, pero ano po bang kailangan niyong makita? At ano pong kailangan niyo sa kanya? Naramdaman ni Stephen ang pagkabigo, ngunit hindi siya sumuko. Kailangan ko po siyang makausap, napakahalaga po nito. May kinalaman po ito sa kanyang anak, na ngayon ay nasa ampunan. Nagulat nga si Aling Nena. Si Leo? Nasaan si Leo? Matagal na siyang hinahanap ni Lea. Ipinaliwanag ni Stephen ang tungkol kay Leo at ang kantang Ang Aking Mahal. Habang nagkukwento siya, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Ang kantang yan, naalala ko yan. Bulong nga ni Aling Nena. Laging kinakanta ni Lea yan noon, kahit wala siyang maalala sa pinanggalingan niya. Siya nga pala, gusto niyo po bang makita ang larawan niya nung bata pa siya? Mayroon po dito. Kinuha ni Aling Nena ang isang lumang album mula sa kanyang aparador. Binuklat niya ito at ipinakita kay Stephen ang isang larawan ng isang batang babae, nasa edad late teens o early 20s, kasama ang isang sanggol
Nang makita ni Stephen ang larawan, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang larawan ay hindi ni Lea P. Santiago. Ito ay si Sarah, ang kanyang asawa, nakarga si Liam, ang kanilang anak, habang siya ay isang sanggol pa lamang. Ang parehong ngiti, ang parehong kinang sa mga mata. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Sarah to. Ang asawa ko, tanganak ko. Bulungan ni Stephen ang kanyang mga kamay, nanginginig habang hawak ang larawan. Sarah? Yan ba ang pangalan niya? Yan ang batang napulot namin matapos ang isang malaking sunog sa kabilang bayan. 15 taon nang nakakaraan, walang maalala. May amnesia. Ang tanging naalala niya ay ang kanyang anak na si Liam at ang kantang laging kinakanta niya. Wala kaming alam sa pangalan niya, kaya tinawag namin siyang Lea at ang kanyang anak na si Leo dahil sa mga tunog na laging lumalabas sa bibig niya. Kinupkop namin siya. Ang bawat salita ni Aling Nena ay tumago sa puso ni Stephen, nagbubuo ng isang masakit ngunit kahangahangang kwento. Naramdaman niya ang matinding sakit sa alaala ng sunog, ngunit kasabay nito ang matinding kagalakan, isang pag-asa na hindi niya inakalang mararamdaman muli. So ang ibig sabihin po si Liam ay naging Leo? At si Sarah, si Lea? Bulungan ni Stephen. Habang lumuluha ito, na mula sa sunog ay nakaligtas sila at nagkaroon ng amnesia si Sarah. Ayon kay Aling Nena, matapos ang sunog na nagwasak sa kanilang tahanan at buhay, natagpuan nila si Sarah na ngayon ay Lea na walang malay at may matinding pinsala, at si Liam na ngayon ay Leo na nasa kanyang mga braso, yakap-yakap, halos wala ring malay. Dinala nila sila sa pinakamalapit na ospital, ngunit dahil sa matinding trauma at kawalan ng mga dokumento, hindi nila natukoy ang kanilang pagkatao. Walang maalala si Sarah sa kanyang nakaraan. Ang tanging nanatili ay ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak at ang himig ng "ang aking mahal." Kinupkop sila ng isang mahirap na pamilya, ang pamilya ni Aling Nena. Ang kanilang pamilya ay simpleng magsasaka, mahirap sa material na bagay, ngunit may malaking puso. Inalagaan nila si Lea at Leo bilang sarili nilang pamilya, binigyan sila ng tahanan at pagmamahal. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumala ang karamdaman ni Lea. Ang kanyang amnesia ay patuloy na nagpapahirap sa kanya at ang kanyang kalusugan ay humina. Ang kanilang pamumuhay ay sadyang mahirap at sa kabila ng pagmamahal nila kina Lea at Leo, alam ni Lea na hindi niya kayang bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Naging masama po ang pakiramdam ni Lea. Paliwanag pa nga ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata nanunumig nga sa pag-aalala. Kailangan niya ng gamot na hindi namin kayang bilhin. Kung kaya't si Lea, napilitang ipaampun si Liam sa isang pamilyang may kaya sa Maynila. Umaasa na mabibigyan siya ng mas magandang buhay. Naramdaman ni Stephen ang matinding sakit sa pagdinig nga ng desisyon ni Sarah. Ang kanyang asawa sa kabila ng kanyang nararamdaman at kawalan ng alaala. Nagsakripisyo nga para sa kanilang anak. Pero iho, hindi naging maganda ang kalagayan ni Leo sa pamilyang umampon sa kanya. Hindi sila tunay na nag-alaga kung kaya tiniwan naman siya sa bahay ampunan. Natigilan si Stephen. Ito ang pinakamalaking twist. Ang batang kanyang nakita sa ampunan ay ang kanyang anak pala. Inabanto na. Hindi po ba ninyo alam kung nasan si Leo? Tanong nga ni Stephen. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagsisisi. Hindi iho eh. Kaya nga kahit sila Aling Nena, hindi alam kung nasan si Leo. Wala kaming ideya kung saan siya dinala ng pamilyang yun. Ang tanging balita lang namin, nasa isang ampunan daw siya. Laging umiiyak si Lea nun, hinahanap si Leo pero wala siyang lakas para maghanap. Kaya nga kami nagulat nang nakita namin kayo. Nasa ampunan po ba talaga siya, Sir Stephen? Tumango si Stephen, ang kanyang mga mata ay naluluha.
Oho, Aling Nena. Nakita ko po siya. Ang anak ko nasa ampunan siya. Ang bawat salita ay nagdulot ng malalim na emosyon kay Stephen. Ang sakit ng nakaraan, ang pagsisisi, ang pag-asa at ang walang hanggang pagmamahal. Si Sarah, ang kanyang asawa ay buhay. Si Liam, ang kanyang anak, ay buhay. At sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang dinanas, lumaban sila. Nasaan po si Leo ngayon, Aling Nena? Tanungan ni Stephen ang kanyang boses nanginginig sa pagmamadali at pag-asa. Nasa ospital po siya sa bayan, Iho. Maluba ang kanyang kalagayan pero lumalaban siya. Lagi niya kaming tinatanong kung nakita na ba namin si Leo, laging binubulong ang pangalan ng kanyang anak. Agad na nagtungo nga si Stephen sa ospital kasama si Aling Nena. Pumasok nga siya sa silid. Nakita niya si Sarah payat at mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay pa rin. Naghahanap ng pag-asa at pagmamahal. Sarah, mahal! Sigaw ni Stephen at lumapit siya sa kama. Hindi na nga pinansin ng mga nurse at naroon. Nagulat si Sarah, tinignan niya si Stephen. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pagkalito. Wala pa siyang maalala kay Stephen. Sino ka? Tanong nga ni Sarah. Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Ngunit nang hawakan ni Stephen ang kamay niya at kinanta ang familiar na kanta, unti-unting bumalik ang kanyang mga alaala. Ang mga liriko ay nagsilbing susi sa kanyang nakaraan. Ang bawat salita ay tila nagbukas ng mga nakasarang pintuan sa kanyang isipan. Kung saan ka man, aking mahal ako'y babalik sa bawat pagpatak ng ulan. Ika'y hahanapin. Sa bawat bituin sa kalangitan, ika'y tatawagin, pag-ibig ko'y walang hanggan. Anak, huwag kang mag-alala, ako'y darating. Ang mga luha ay nagsimulang umagos sa mga mata ni Sarah. Ang sakit at pagkalito ay napalitan ng pag-aalala at pag-asa. Stephen, ikaw ba yan? Ang papa ni Liam? Asawa ko? Buhay ka? Yumakap nga si Stephen kay Sarah. Isang yakap na puno ng pagmamahal, paghihirap at pag-asa. Oo, Sarah, ako to. Buhay ako. Hindi ko kayo iniwan. Hinahanap ko kayo at ngayon natagpuan na kita. Hindi na ulit tayo maghihiwalay. Pagkatapos dinala nga ni Stephen si Leo sa ospital. Ang muling pagtatagpo ni na Sarah at Leo ay puno ng luha, yakap at pagmamahal na matagal nang ipinagkait. Mama! Mama! Dito si Mama! Sigaw nga ni Leo habang niyayakap ang ina. Liam, anak, buhay ka? Naluluhang saad nga ni Sarah, ang kanyang amnesia ay tila tuluyang nawala at napalitan ng alaalang matagal nang natabunan, pero gustong kumawala na nga rin sa kanyang isipan. Ang kanilang pagtatagpo ay hindi lamang isang pagbabago, kundi isang himala. Ang pamilya na inakalang nawala sa sunog ay nabuo muli. Ang kantang Ang Aking Mahal ay hindi lamang naging simbolo ng sakit, kundi ng pag-asa, pagmamahal at pagbabalik. Ito ang kwento ng isang ama na hinanap ang kanyang pamilya at ng isang pamilya na lumaban upang mabuhay at muling magkasama. Ang mga abo ng nakaraan ay naging pataba sa isang bagong simula nang muling yakapin ni Stephen si Sarah habang kinakanta ang Aking Mahal, at nang narinig ni Sarah ang tinig ng kanyang anak na si Liam Leo, biglang bumalik lahat ng alaala ni Lea bilang isang Sarah. Tila isang pelikulang nagplay sa kanyang isipan, ang bawat sandali ng kanyang buhay kasama si Stephen at Liam bago ang trahedya ay bumalik. Ang kanilang simpleng, masayang buhay, ang kanyang pagmamahal sa musika ni Stephen, ang bawat tawanan ni Liam, lahat ay bumalik ng buo, malinaw at masakit, ngunit puno ng pagmamahal. Stephen, Liam, naalala ko ng lahat. Bulungan ni Sarah habang patuloy na umaagos ang kanyang luha. Hindi luha ng sakit kundi kagalakan at kaluwagan. Ang bahay natin, ng mga kantang sinusulat mo, ang pagkulog sa parke, lahat. Niyakap nga ng mahigpit ni Stephen si Sarah at Liam. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat sa Diyos, my love.
Salamat na alala mo na. Naging daan ito para sa kanyang tuluyang paggaling. Ang pagbabalik ng kanyang alaala ay tila isang catalyst na nagpagaling sa kanyang pisikal na karamdaman. Ang pagkakakilala niya sa kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng lakas na lumaban. Ang mga doktor at nurse sa ospital ay namangha sa bilis ng kanyang paggaling. Ang dating mahina at balingkinitang si Leah ay unti-unting nagiging ang malakas at masiglang si Sarah. Miss Sarah, sabi ng doktor na may ngiti sa kanyang muka, ang galing niyo po para kayong hindi nagkasakit. Ang bilis ng paggaling niyo. Ngumiti si Sarah, ang kanyang mga mata kumikinang sa tuwa. Salamat po, Dok. Pero hindi po ako ang gumaling, kundi ang puso ko. Ang pamilya ko po ang nagpagaling sa akin. Habang gumagaling si Sarah, naging maayos ang kalagayan niya. Ganun din ang di mailarawan na kasiyahan ni Stephen. Sa bawat araw na nakikita niya si Sarah na nagiging mas malakas at si Liam Leo na mas masaya, na puno ang kanyang puso ng walang hanggang pasasalamat. Ang kanyang mga luha na dati puro sakit at bighati ay ngayon ay luha ng kagalakan at pagmamahal. Madalas na bumibisita si Stephen sa ospital at kapag naroon siya, puno ng tawanan ang silid ni Sarah at Liam. Kinakantahan niya sila ng mga lumang kanta at si Sarah naman ay masayang sumasabay. Nagsimula siyang ikwento kay Liam ang lahat ng mga alaala nila bilang mag-ama at si Liam naman ay nakikinig ng mabuti, unti-unting nakikilala ang kanyang tunay na nakaraan. Papa, talaga po bang kinakanta mo sa akin ang aking mahal nung bata pa ako? Tanong ni Liam habang nakayakap nga kay Stephen. Oo anak, sugot ni Stephen at tinalikan ng noo ng kanyang anak. Yun ang kanta natin, pangako ko sa'yo na laging babalik si Papa. Tumingin si Stephen kay Sarah na ngayon ay malusog na at nakaupo nga sa kanyang kama. At yun din ang kanta na nagbalik sa atin. Ang kanta na nagkonekta sa atin muli. Saad muli ni Stephen. Ngumiti si Sarah. Oo nga, ang kanta na bumuhay sa akin muli. Hindi may kakaila ang kasiyahan ni Stephen. Ang kanyang mundo na dating wasak ay ngayon ay buo na muli. Ang bawat umaga, paggising niya ay hindi na puno ng kalungkutan, kundi ng pag-asa at kagalakan. Ang kanyang mga kanta na dating puno ng pighati ay ngayon ay mas puno ng pag-asa, pagmamahal at pasasalamat. Ang kanyang karera ay lalong lumago, ngunit ngayon ang kanyang tagumpay ay mas matamis dahil mayroon siyang pamilya na kasama niya. Ang pamilya ni Aling Nena ay hindi rin nakalimutan. Pinagkalooban sila ni Stephen ng bahay at suporta bilang pasasalamat sa pag-aalaga nila kina Sarah at Liam sa loob ng maraming taon. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na sandali ng buhay, laging may pag-asa para sa isang muling pagtatagpo at paghilom. Ang paggaling ni Sarah at ang muling pagbabalik ng kanyang mga alaala ay hindi lang nagbigay ng bagong buhay sa kanya, kundi pati na rin sa buong pamilya ni Stephen. Araw-araw ay puno ng pasasalamat, pagmamahal at pagbawi sa mahabang panahong ninakaw sa kanila ng trahedya. Ngayon, handa na si Stephen na ibahagi ang himalang ito sa mundo. Sa loob ng ilang linggo, naging top secret ang paggaling ni Sarah at ang muling pagtatagpo nila ni Liam. Gusto ni Stephen at Sarah na personal na ibalik ang lahat ng nawalang sandali at unti-unting sanayin si Liam sa kanyang tunay na pangalan at nakaraan. Ngunit alam ni Stephen na hindi niya ito maitatago ng matagal. Kailangan niyang ibahagi ang kanyang kaligayahan sa mundo, lalo na sa milyon-milyong tagahanga na naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Nag-schedule si Stephen ng isang special press conference na live
na ipapalabas sa telebisyon at social media. Narinig ng buong bansa ang balita at nagtaka ang lahat kung ano ang importanteng anunsyo ni Stephen. Ang bulungan ay kumalat. Baka magre-retiro na siya o baka may bago siyang proyekto. Ngunit walang sino man ang nag-iisip sa matinding katotohanan na kanyang ibubunyag. Sa araw ng press conference, punong-puno ang venue ng mga reporter, photographer at mga camera crew. Naghihintay ang buong bansa. Umakyat si Stephen sa podium. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may makikita mong kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng kagalakan na matagal nang nawala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Stephen ang kanyang boses malinaw at buo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Sa mahalagang araw na to, alam kong nagtataka kayo kung bakit ko kayo pinatawag. Nagpatuloy si Stephen. Ang kanyang tinig ay lumakas at ang emosyon ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa loob ng 15 taon dinala ko ang matinding sakit ng pagkawala. Ang bawat kantang sinulat ko, ang bawat nota na kinanta ko, puno ng pighati para sa aking pamilya, para sa aking asawa na si Sarah at sa aming anak na si Liam na inakala kong namatay nga sa trahedya ng sunog. Nagulat ang mga reporter, nagkaroon nga ng bulungan sa venue. Ngunit ngayon, meron akong ibabalita sa inyo na hindi lang nagbago sa aking buhay, kundi isang himala. Nakita ko na ang aking mag-ina, ang matagal kong inakalang namatay sa trahedya ng sunog, ngayon ay nakapiling ko na kasama ang aking anak. Bumagsak ang panga ng mga reporter. Nagkaroon ng malakas na hiyawan at palakpakan sa venue. Nagsimula nang magtanong ang mga reporter, ngunit itinaas ni Stephen ang kanyang kamay, senyales na gusto pa niyang magsalita. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Paliwanag nga ni Stephen. Ang kanyang boses puno ng pagmamahal at paggalang sa pinagdaanan ng kanyang pamilya. Nakaligtas si Sarah sa sunog, ngunit nagkaroon siya ng amnesia. Nakalimutan niya ang lahat, pati ako at si Liam, ang aming anak. Lumaki sa ilalim ng ibang pangalan. Si Leo napilitang ipaampon sa isang ampunan dahil sa kalagayan ni Sarah. Tila tumigil ang mundo. Ang kwento ni Stephen ay tumagos sa puso ng bawat nakikinig. Ngunit sa awa ng Diyos at sa tulong ng isang kanta, ang kantang ginawa ko para sa aking anak na ang aking mahal, nakita ko na kinakanta ni Liam sa ampunan. Sa pamamagitan niya natuklasan ko ang kinaroroonan ni Sarah. Umalik ang kanyang mga alaala nang marinig ang aming kanta at nang makita si Liam. Pagkatapos tumingin si Stephen sa likod ng entablado at nagbigay ng senyales. Dahan-dahang lumabas si Sarah na ngayon ay mas malusog na nga at masaya kasama si Liam na nakakapit sa kanyang kamay. Ang buong venue, nagpalakpakan ng malakas, maraming reporters ang napaiyak. Nandito sila ngayon, mga mahal ko, sabi nga ni Stephen. Ang kanyang boses ay basag na matinding kaligayahan. Niyakap nga ni Sarah at Liam ng mahigpit. At ngayon bilang isang pamilya nagsimula kaming muli. Ang bawat araw ay isang regalo. Ang bawat sandali pinahahalagahan. Ang aming kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay tunay na walang hanggan. Maaring may mga pagsubok, maaring may mga trahedya, ngunit sa huli, ang pag-ibig ay laging mananaig. Ang anunsyo ni Stephen ay naging headline sa buong bansa. Ang kwento ng kanyang pamilya ay kumalat na parang apoy, nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino. Ang kanyang mga kanta ay mas naging makabuluhan at siya ay naging simbolo ng pagbangon at pag-asa. Ang kantang "Ang Aking Mahal" ay mas lalong sumikat sa konsepto ng pagmamahal at pagbabalik. Si Stephen, Sarah at Liam ay nagsimula ng kanilang bagong buhay, puno ng pagmamahalan, paghilom at paglilingkod. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, may liwanag. At minsan, ang liwanag na yon ay maaaring magsimula
sa isang simpleng kanta na nagdadala ng pamilya pabalik sa piling ng bawat isa. Ang pagbabalik ng pamilya ni Stephen sa kanyang piling ay hindi lamang isang himala. Ito ay simula ng isang paglalakbay ng paghilom, pag-asa at walang hanggang pagmamahal. Ang kanilang kwento na dating nababalot ng pighati ay naging isang patunay sa katatagan ng espiritu ng tao at sa kapangyarihan ng pag-ibig. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalim ang pagmamahalan at pagkakabuklod ni Stephen, Sarah at Liam. Ang bawat umaga ay isang regalo, isang pagkakataon upang bumawi sa mahabang panahong nawala. Ang kanilang tahanan ay naging kanlungan ng tawanan, musika at mga bagong alaala. Madalas silang magkasama sa kusina, nagluluto ng paboritong pagkain ni Liam. Sa mga hapon, makikita sila sa kanilang hardin, nagtatanim ng mga bulaklak na sumisimbolo sa kanilang bagong simula. Si Sarah, na ngayon ay malusog na at masigla, ay muling niyakap ang kanyang pagmamahal sa pagpipinta na dati niyang kinagigiliwan. Ang kanyang mga likha ay puno ng kulay at buhay, sumasalamin sa kanyang natuklasang pag-asa. Si Liam naman, na ngayon ay tinatawag ng Liam, ay lumaki bilang isang mabait at matalinong bata. Naging inspirasyon siya sa maraming bata sa ampunan. Madalas silang dinadalaw at kinukwentuhan ng kanyang sariling karanasan. Patuloy ang pag-usbong ng karera ni Stephen. Ang kanyang musika ay mas naging makabuluhan at inspirasyon. Ang bawat konsyerto niya ay nagiging pagkakataon upang ibahagi ang kanyang kwento, at ang kantang "Ang Aking Mahal" ay naging anthem ng pag-asa para sa milyon-milyong nakikinig. Hindi na ito kanta ng pighati, kundi isang himig ng walang hanggang pagmamahal at himala. Ang kwento ni Stephen, Sarah at Liam ay lumampas sa pagiging isang simpleng naratibo. Ito ay naging isang buhay na aral na ipinapasa sa bawat henerasyon, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon ng buhay, laging may pag-asa. Ngayon, buo na ang pamilya ni Stephen, Sarah at Liam. Ang kanilang kwento ay isang buhay na patunay na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula. Ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga marka ng lakas, at ang bawat hamon ay naging pagkakataon para sa mas malalim na pagmamahal. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, ang muling pagkakabuklod ng pamilya ni Stephen, Sarah at Liam ay nagbigay sa kanila ng panibagong pananaw sa buhay. Ang mga aral ng nakaraan ay nagpatibay sa kanilang mga desisyon, at ang kanilang pagmamahalan ang naging gabay sa bawat hakbang. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang koneksyon ni Stephen at Sarah. Ang mga ngiti ni Liam, ang kanilang mga kwentuhan at ang simpleng presensya ng bawat isa ang nagpaalala sa kanila na ang pag-ibig ay hindi lang naghihintay kundi lumalaban. Kaya naman, isang gabi habang naglalakad sila sa dalampasigan ng San Jose, Mimaropa, kung saan unang nag-ugat ang kanilang pag-ibig, lumuhod si Stephen sa harap ni Sarah. Sarah, my love. Simula ni Stephen ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Binawi natin ang lahat ng nawala. Binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon at ngayon, gusto kong gawin tong formal. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan at saka pinagsasamahan natin, nagdesisyon tayong magpakasal. Gusto kong maging asawa ka ulit at lumikha ng mas marami pang alaala kasama si Liam. Kasama ka. Pakakasalan mo ba ako ulit? Ang kasal Ang mga luha ay hindi ang grande. sa mga mata ni Ito ay Sarah. isang pribadong seremonya na dinuluhan lamang ng Oo, kanilang Stephen, malalapit na pakakasalan kita kaibigan, Walang kabilang si David kundi ikaw at lang ang pamilya ni natin. Aling Nena na naging bahagi na ng kanilang buhay. Naganap ito sa isang kapilya malapit sa kanilang bahay
sa ilalim ng payapa at sariwang hangin ng may maropa. Si Liam ang naging ring bearer, ang kanyang mukha ay punong-puno ng galak. Ang bawat pangako ay mas makahulugan, bawat sulyap ay puno ng pagmamahalan, at ang bawat yakap ay nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay walang katapusan. Matapos ang kasal, isang mas malalim na pagbabago ang naganap sa buhay ni Stephen. Sa loob ng maraming taon, siya ang sikat na singer-songwriter, ang boses ng pag-asa para sa milyon-milyon. Ngunit sa muling pagkakaisa ng kanyang pamilya, naramdaman niya na ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa ilaw ng kasikatan, kundi sa init ng tahanan. Isang araw kinausap ni Stephen si David, ang kanyang matalik na kaibigan at producer. David, may sasabihin ako sa'yo. Simula ni Stephen. Ano yun pare? May bago ka bang kanta? O baka gusto mong mag-world tour? Tanong pa nga ni David na sanay nga sa mga ambisyon ni Stephen. Ngumiti nga si Stephen. Mas malaki pa sa world tour to. Pinilo ko ng maging ordinaryong tao na lang. Nagulat si David. Ano? Stephen, seryoso ka ba? Ikaw ordinaryong tao, ikaw ang Stephen, ang superstar. Pero hindi na ngayon. Ang tunay kong superstar ay ang pamilya ko, sila Sarah at Liam. Paliwanag nga ni Stephen. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Iniwan ko ang ilaw ng kasikatan upang makasama ang kanyang magina. Nais kong maging isang ordinaryong ama at asawa. Nais kong gumising sa umaga at makita ang kanilang mga ngiti. Nais kong maging kasama sila sa bawat simpleng sandali ng buhay. Sa una, nahirapan si Dafred na tanggapin ang desisyon ni Stephen. Ngunit sa huli, nauunawaan niya. Nakita niya ang kapayapaan sa mga mata ni Stephen, ang kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera o kasikatan. Ibinigay ni Stephen ang lahat ng kanyang royalties sa kanyang mga kanta sa isang foundation na tumutulong sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa trahedya at sa mga ampunan. Patuloy siyang sumusulat ng kanta, ngunit para na lang sa kanyang pamilya, sa kanilang mga espesyal na okasyon. Ngayon, makikita si Stephen sa mga simpleng puok sa Mimaropa kasama ang kanyang pamilya. Naglalakad sila sa parke, namimili sa palengke, at simpleng nagtatamasa ng buhay. Ang mga tao ay nakikilala pa rin siya, ngunit hindi na siya hinahabol para sa autograph o litrato. Sa halip, binabati nila siya ng may respeto at paghanga, hindi dahil sa kanyang kasikatan noon, kundi dahil sa kanyang pagpili na unahin ang pamilya. Ang kwento ni Stephen ay nagbigay ng isang malalim na aral sa lahat, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kasikatan, kundi sa pagmamahal, kapayapaan, at mga alaala na nililikha kasama ang mga pinakamamahal sa buhay. Ang kanyang desisyon na maging isang ordinaryong ama at asawa ay mas malaki pa sa anumang award na kanyang natanggap. Ipinakita niya na ang pag-ibig ang tunay na spotlight, ang tunay na kasikatan, at ang pinakamagandang himig na maaaring marinig ng isang tao. Ang kanilang bahay ay puno ng musika, hindi na para sa publiko, kundi para sa isa't isa, ang himig ng pag-ibig, pag-asa, at isang buong pamilya. At iyon, para kay Stephen, ay sapat na para sa isang buhay na puno ng tunay na kaligayahan. Ang himig ng "Ang aking mahal" ay hindi na lang isang kanta. Ito ay isang pangako ng pag-asa, ng paggaling, at ng walang hanggang pag-ibig na mananatili magpakailanman. Naway ang kanilang kwento ay magbigay inspirasyon sa bawat isa na harapin ang mga pagsubok ng buhay ng may pananampalataya, katatagan, at higit sa lahat, pag-ibig. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Stephen at Sarah.
Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteris Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mejia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Austin Lito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimano Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Flor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panglilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Sevans, Roger, Lloyd Basalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rica, Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Floredet, Nat Green Fox, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Cagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mejia, LV Candonpol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Delisa de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen,
Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emego Ba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Pelicita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Dean Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Mary Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Renoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.